Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5 Quarter 2 Week 3 na may paksang gamit ng pandiwa ayon sa panahunan at paggamit ng pang-uri sa paglalarawan. Sa ating pagsisimula, nais kong basahin mo ang kwento at sagutin ang mga tanong. Ang pista sa aming bayan. Mayo na naman at malapit na ang pagdiriwang ng aming kapistahan. Marami na ang naghahanda sa pagsapit nito. Nagsisimula na silang magsabit ng makikinang at iba't ibang kulay na mga banderitas. Sa gabi ay may mga Santa Cruzan na inaabangan ng lahat. Tampok dito ang mga naggagandahang kababaihan at ang pinakamaganda ay Reyna Elena. Sa araw naman ng kapistahan, madaling araw pa lamang ay may musikong naglalakad at umiikot sa kabayanan habang tumutugtog na animoy nanggigising at nagsasabing, magdiwang na tayo. Mayroon ding carnival sa amin. Dito ay may ruweda, chubibo, merry-go-round, bump car at iba pa. May mga palaro rin dito kung saan mapapanalunan ay mga laruan o kaya'y pagkain. May mga nagtitinda rin ng palamig para sa mga nagsasayang nauuhaw o kaya'y popcorn, hotdog at fishballs para sa mga naggugutom. Sa kapistahan ay maraming paligsahan. Isa na rito ay ang paghahanap ng pinakamagandang dalaga sa aming lugar. Magpapaligsahan ang bawat musa ng bawat barangay. Ang mananalo ay may gantimpala at ipaparada sa araw ng kapistahan. Mayroon pang paligsahan sa pagalingan ng pagsayaw at pagkanta. Pabilisang tumakbo na pinakamarami ang sumasali. Kasama na ako. Sagutin ang mga tanong. Ihanda ang iyong sagutang papel upang isulat ang iyong mga sagot. Unang bilang, ano ang ipinagdiriwang? Ikalawa, paano ito pinasisimulan? Ikatlo, anong uring banderitas ang mga iyon? Ikaapat, ano ang inaabangan? At ikalima, ano ang makikita nila sa Santa Cruzan? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ano ang ipinagdiriwang? Pista. Ikalawa, paano ito pinasisimulan? Tama, magsasabit ng makikinang at iba't ibang kulay na mga banderitas. Ikatlo, anong uring banderita sa mga iyon? Magaling, makikinang at iba't ibang kulay. Ikaapat, ano ang inaabangan? Mahusay, Santa Cruzan. Ikalima, ano ang makikita nila sa Santa Cruzan? Tama, magagandang kababaihan. Ano-ano ang mga salitang naglalarawan? Ang mga salitang may salungguhit sa binasang kwento ay mga salitang pang-uring panlarawan. Basahin natin. Makikinang, naggagandaha, pinakamaganda, madaling, nanggigising, nauuhaw, nagugutom, pinakamagandang, pabilisang, pagalingan. Paano mo nasabi na pang-uri ang mga ito? Dahil nagsasabi o naglalarawan ito sa pangalan at panghalip.
Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa pangalan o panghalik. Maaari nitong ilarawan ang isang tao, bagay, lugar o pangyayari. Ang pang-uring panlarawan ay naglalarawan sa kulay, hugis, laki, ugali at iba pang katangian ng pangalan o panghalik. Mga halimbawa ng pang-uring panlarawan sa pangungusap. Malaki ang katawan ni Jamie. Paano inilarawan ang katawan ni Jamie? Tama, malaki. Ikalawa, itim ang kulay ng buhok ni Rosel. Anong kulay ng buhok ni Rosel? Magaling, itim. Ikatlo, ang dagat ay malalim. Paano inilarawan ng dagat? Malalim. Ikaapat, malinis ang ilog sa Laguna. Paano inilarawan ang ilog sa Laguna? Magaling, malinis. Ikalima, ang tambakan ng basura ay madumi. Ano ang paglalarawan sa tambakan ng basura? Tama, madumi. Simulan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang salitang hindi kaugnay ng ibang mga salita sa bawat pangkat. Isulat ang tamang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, kalye, biyahe, kalsada, iskinita. Ikalawang bilang, bata, mag-aaral, tindahan, estudyante. Ikatlong bilang, ospital, palengke, paaralan, mag-aaral. Ikaapat, hapunan, pasahero, tricycle, pamasahe. Ikalima, kita, bunso, trabaho, hanap buhay. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Unang bilang, ang tamang sagot ay kalye. Hindi ito kaugnay sa pangkat. Sa ikalawang bilang, tindahan. Ikatlo, ang tamang sagot ay mag-aaral. Ikaapat, hapunan ang tamang sagot. Sa ikalama naman ay bunso. Sa gawain sa pagkatuto bilang 2, magbigay ng mga salitang kaugnay ng mga kategorya sa bawat bilang. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Sa unang kategorya, mga gamit sa panula. Sa ikalawa naman ay mga uri ng gulay. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Sa ikatlong kategorya, mga uri ng hayop na may 4 na paa. Sa ikaapat na kategorya, uri ng prutas na may mga buto. At ikalama, mga ginagamit sa kusina. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang mga posibleng kasagutan. Mga gamit sa panula, lapis, pambura, papel. Mga uri ng gulay, maaaring madahon, butong gulay, o gulay na ugat. Mga uri ng hayop na may 4 na paa, maaaring aso, pusa, baka. Uri ng prutas na may mga buto, pwedeng atis, akwan, langka. Mga ginagamit sa kusina, kutsilyo, kaldero, o kawali.
Yan ay mga posible ninyong naging kasagutan. Noong nakaraang aralin ay napag-usapan na natin ang panahunan ng pandiwa. Una, naganap, nagsasaad ito na tapos nang gawin ang kilos. Nagaganap, nagsasaad ito na ang sinimulang kilos ay patuloy pa rin ginagawa at hindi pa tapos. Magaganap, nagsasaad ito ng kilos na hindi pa nasisimulan at gagawin pa lamang. Ngayon naman mga bata ay pag-usapan natin ang pandiwang kagaganap pa lamang. Ito ay pandiwa o kilos na katatapos pa lamang na gawin. Sa pagbuo ng pandiwang kagaganap pa lamang, ikinakabit ang unlaping ka at inuulit ang unang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, kauupo pa lamang ng binata nang may marinig siyang tawanan. Alin ang salitang kilos? Tama, kauupo. Ibig sabihin, kagaganap pa lamang. Ikalawa, nakita ng binata na makalat ang tanimang kalilinis niya lamang kaninang umaga. Alin ang salitang kilos? Magaling, kalilinis. Ibig sabihin, katatapos pa lamang. Ikatlo, kaaalis lamang ng diwata nang magising ang binata. Alin ang salitang kilos sa pangungusap? Kaaalis lamang. So, ang ibig sabihin, yan ay kagaganap pa lamang. Ngayon naman mga bata, simulan natin ang ating gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat kung naganap, nagaganap, o magaganap ang mga salitang may salangguhit. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, kaliligo lamang ni Ate Adela nang mag-brown out. Kaliligo, nasaang aspekto ito ng pandiwa? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalawa, hinabol ni Katrina ang aling nagtitinda ng mangga dahil bibili siya. Nasaang aspekto ng pandiwa ang salitang bibili? Ikatlo, pinagtawanan ni Marvin ang pamangkin dahil tabingi ang pagkakasuot nito ng sunglasses. Nasa anong aspekto ng pandiwa ang salitang pinagtawanan? Ikaapat, magluluto si Aling Inday ng paborito nitong paksiw na bangos. Anong aspekto ng pandiwa ang salitang magluluto? Ikalima, kumakatok si Aling Edith at nanghihiram ng plancha. Ang salitang kumakatok ay nasa anong aspekto ng pandiwa? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, kaliligo, ang tamang sagot ay naganap o maaaring kagaganap. Sa ikalawang bilang, bibili, ang tamang sagot ay magaganap, mangyayari pa lamang. Ikatlo, pinagtawanan, ang tamang sagot ay naganap. Ikaapat, magluluto, ang tamang sagot ay magaganap. Ikalima, kumakatok, ang tamang sagot ay nagaganap. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. A. Bayad sa sasakyan. B. Laruan na mukhang tao. C. Sobra sa itinakdang dami. D. Nagbigay ng tulong kasama ang ibang tao. E. Pagkaing inihahanda at kinakain sa tanghali.
Narito ang mga pagpipilian ng iyong sagot. Unang bilang, handa ka na ba? ₱9 ang pamasahe sa jeep. Ano ang kahulugan ng pamasahe? Hanapin mo sa Honeybee ang tamang sagot. Sa ikalawang bilang, lahat kami ay nag-ambag para mabuo ang proyekto. Ano ang kahulugan ng salitang nag-ambag? I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Ikatlo, maliit lamang pala ang halaga ng ating binili, kaya may butal pa. Ano ang kahulugan ng salitang butal? Hanapin sa Hanaybi ang tamang sagot. Ikaapat, sabay-sabay kaming kumakain ng pananghalian araw-araw. Hanapin ang kahulugan ng salitang pananghalian. Ikalima, noong bata pa siya, may paborito siyang Maynila na lagi niyang hawak. Hanapin ang kahulugan ng salitang Maynila sa Hanaybi. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, pamasahe, ang tamang sagot ay bayad sa sasakyan. Ikalawa, nag-ambag. Ito ay may kahulugang nagbigay ng tulong kasama ang ibang tao. Ikatlo, butal. Sobra sa itinakdang dami. Pananghalian, pagkaing inihanda at kinakain sa tanghali. Ikalima, Maynila. Tama, laruan na mukhang tao. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat sa iyong sagutang papel ang pandiwang makikita mo sa bawat pangungusap. Unang bilang, nagdulot ng malaking baha ang ulan sa buong Magdamag. Alin sa pangungusap ang pandiwa? Ikalawa, lumutang sa tubig baha ang mga plastik at iba pang basura. Isulat mo sa iyong sagutang papel ang pandiwa sa pangungusap. Ikatlo, ang mga kabahayan ay nalubog sa tubig ulan. Alin sa pangungusap ang pandiwa? Isulat mo ito sa iyong sagutang papel. Ikaapat, ang mga sasakyan ay naiwan sa lansangan. Alin diyan ang pandiwa? Isulat mo ito sa iyong sagutang papel. Ikalima, itinutulak ng mga tao ang mga tumipiri na sasakyan upang hindi makaabala sa lansangan. Alin ang pandiwa sa pangungusap? Ika-6, isinasakay sa bangka ang mga pangunahing kakailanganin ng mga tao. Isulat mo sa iyong sagutang papel ang pandiwa sa pangungusap. Ika-7, isinasakay ang mga taong may bahay na nalubog sa tubig baha. Isulat mo ang pandiwa sa iyong sagutang papel. Ika-8, ang pamahalaang bayan ay maghahanap ng lugar na pagdadalhan sa mga tao. Isulat mo ang pandiwa sa pangungusap. Ika-9, maghahandog ng tulong ang Red Cross. Alin sa pangungusap ang pandiwa? Ika-10, ang iba't ibang organisasyon ay mangangalap ng pondo upang makatulong sa mga biktima. Isulat mo sa iyong sagutang papel ang pandiwa sa pangungusap. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay nagdulot. Ikalawa, ang pandiwa ay lumutang. Ikatlo,
Ang pandiwa sa pangungusap ay nalubog. Ika-4, ang pandiwa ay naiwan. Ika-5, ang pandiwa sa pangungusap ay itinutulak. Ika-6, ang pandiwa sa pangungusap ay isinasakay. Ika-7, isinasakay. At ang ika-8 ay maghahanap. Ika-9, ang tamang sagot ay maghahandog. Ika-10, mangangalap. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Banghayin ang bawat pandiwa ayon sa panahunang naganap at panahunang kagaganap pa lamang. Kopyahin ang chart sa iyong sagutang papel at isulat dito ang sagot. Narito ang mga pandiwang pawatas: labas, ligpit, sigaw, bukas, bili. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Sayaw, lundag, tago, alok, inom. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Unang bilang, labas, lumabas, kalalabas. Ikalawang bilang, ligpit, iniligpit, kaliligpit. Ikatlo, sigaw, sumigaw, kasisigaw. Ika-4, bukas, nagbukas, kabubukas. Ika-5, bili, bumili, kabibili. Ika-6, sayaw, sumayaw, kasasayaw. Ika-7, lundag, lumundag, kalulundag. Ika-8, tago, nagtago, katatago. Ika-9, alok, nag-alok, kaaalok. Ika-10, inom, nag-inom, kaiinom. Narito ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Sumulat ng 2 talata tungkol sa iyong karanasan sa paaralan. Gamitin ang panahunan ng pandiwang naganap o nangyari na. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang rubric sa pagsulat ng talata. Sa gawain sa pagkatuto bilang A, nais kong punan mo ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa paggamit ko ng panahunan ng pandiwa, isinasaalang-alang ko ang kapanahunan nito. Ito ay ang blank kung nangyari na, blank kung kasalukuyang nangyayari, blank kung mangyayari pa lamang ang kilos o galaw, at blank kung katatapos pa lamang ng kilos o galaw. Tayo ay magwasto. Narito ang mga tamang sagot. Sa paggamit ko ng panahunan ng pandiwa, isinasaalang-alang ko ang kapanahunan nito. Ito ay ang naganap kung nangyari na, nagaganap kung kasalukuyang nangyayari, magaganap kung mangyayari pa lamang ang kilos o galaw, at kagaganap kung katatapos pa lamang ng kilos o galaw. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kayong natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also, the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!